We need Kong to find that power source. The world needs him. What'd you say? Godzilla. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action sci-fi film na tinatawag na Godzilla vs. Kong. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Dark Nero, Rafi Desen, Arga1 on Marvs, Rowena Villasan, Melvin Ricanya, Marlon J. Permecio, Lay Kayet, Rafi Desen, Delta Tester, Boss Seth from Kabatuan, Casey Ortega from Isabela, Jorel Iverson Bautista from Hagonoy, Bulacan, Joshua Garcia from Dasmariñas, Cavite, John Ree Alvarez from Mindanao, Kervin Nueva from Tanay Rizal, Larry Lubiano from Cebu City, Lendel Torre Campo from Compostela, Cebu, Prince Zian from San Jose del Monte, Bulacan, at Ishi Gadraga from Pampanga. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Isang tahimik na umaga lang sa buhay ni Kong, ang gorilang hari. Sa ngayon, nakatira siya sa isang artificial na kagubatan sa Skull Island, sa base ng Monarch Organization. Lagi siyang dinadalaw ni Gia, isang batang bingi na iniligtas niya noong sanggol pa ito. Pero sa araw na yon, may kakaibang nangyari. Sa hindi malamang dahilan, bigla siyang nagwala. Kumuha siya ng isang punong kahoy, at buong lakas itong inihagis sa langit, na sumire sa bayedom na nagpapatakbo sa artificial forest. Sabi ni Eileen Andrews, ang siyentipikong in charge sa pag-aalaga kay Kong, kung aalisin siya sa lugar na yon, hindi kakayanin ng labas na kapaligiran ang kanyang kalagayan, kaya para na rin siyang hinatulan ng kamatayan. Samantala, si Bernie ay isang engineer na inialay ang buhay sa pagtuklas ng katotohanan tungkol sa mga Titan. Lahat ng nalalaman niya ay inilalathala niya sa isang podcast na tinatawag na Titan Truth. 5 taon na siyang nagtatrabaho ng undercover sa Apex Cybernetics, isang multinational tech company. Isang araw habang nasa trabaho, nagkaroon siya ng pagkakataon para ma-access ang mga confidential files ng kumpanya. Habang kinokopya niya ang mga ito, biglang tumunog ang emergency alarm, may babala ng posibleng paglusob. Nakita ng security team ang papalapit na nilalang na galit na galit. We need to go now! Habang nagkakagulo at nagsisilikas ang mga empleyado, si Bernie naman ay pumunta sa kabilang direksyon kasama ang mga sundalong naiwan para labanan ang nilalang. Bigla na lang may malakas na pagsabog. Pagkagising niya, nakita niyang winawasak na ni Godzilla ang buong pasilidad. Ang nakakapagtaka, wala naman siyang nakikitang dahilan para gawin ito. Isa pang nakapagtatakang bagay, tanging ang punong tanggapan ng Apex Cybernetics lang ang sinira, at hindi naapektuhan ang mga kalapit na lugar. Si Madison Russell, anak ni Emma Russell na dating naging kontrabida sa pangyayari sa Godzilla, King of the Monsters, napanood ang balita pagkatapos ng klase. Habang pauwi, pinakinggan niya ang bagong episode ng Titan Truth kung saan ibinunyag ni Bernie ang mga detalye ng pag-atake. Dahil dito, nagpasya siyang pumunta sa relief camp ng Monarch para kausapin ang kanyang ama tungkol sa pangyayari. Ayon sa kanya, ang tanging paliwanag sa pag-atake ni Godzilla ay ang presensya ng isa pang Titan na nagtatago sa loob ng kumpanya, isang bagay na maaaring nagbanta kay Godzilla. Pero hindi siya pinakinggan ng kanyang ama na si Mark Russell. Kinagabihan, si Nathan Lin, isang science professor mula sa Denham University, ay binisita ni Walter Simmons, ang may-ari ng Apex, kasama si Ren Serizawa, ang Chief Technology Officer ng kumpanya. Matapos ang pag-atake ni Godzilla, inimbitahan nila si Nathan sa isang misyon, ang paghahanap sa Hollow Earth, isang lugar na dati na niyang naisulat sa isang libro. Ayon sa teorya, doon nagsimula ang lahat ng mga Titan, at ayon kay Walter, may paraan na siyang natuklasan para makarating doon. Ang Tycoon ay gumawa ng isang espesyal na aircraft na kayang tiisin ang matinding pressure mula sa tinatawag nilang black hole. Ang tanging kailangan na lang nila ay isang taong makakapaggabay sa kanilang team papunta roon. Ipinapaliwanag ng siyentipiko ang teorya ng genetic memory, isang paniniwala na lahat ng Titan ay may likas na kakayahang matandaan ang daan pabalik sa lugar kung saan sila nagmula. Ibig sabihin, kung may Titan na gagabay sa kanila, posible silang makarating sa Hollow Earth. Dahil dito, nilapitan ni Nathan si Eileen at humingi ng tulong para maisama si Kong pabalik sa pinagmulan niya. Ibinunyag ni Nathan na nakahanap ang Apex ng isang lagusan sa Hollow Earth sa Antarctica.
Sa tulong ni Kong, maaari silang makapasok doon at maibalik siya sa kanyang tunay na tahanan, habang nailigtas din ang mundo mula sa mga pag-atake ni Godzilla. Bagamat nag-aalangan si Aileen sa ideya, mas minabuti na lang niyang sumugal kaysa hayaang nakakulong si Kong sa artificial na habitat na hindi naman talaga para sa kanya. Pagkatapos pumayag si Aileen na sumali sa misyon, agad na tinawagan ni Nathan ang kanyang team para ilipat si Kong papuntang Antarctica. Isang higanteng barko ang ginamit para sa biyahe. Dito, iginapos si Kong at pinatulog gamit ang malalakas na pampakalma. Makalipas ang ilang oras sa dagat, dumating si Maya Simmons, anak ni Walter Simmons, at nagpakilalang kinatawan ng Apex. Kinagabihan, sinabi ni Nathan sa lahat na mayroon pa silang 48 oras bago marating ang Antarctica. Nag-aalala si Aileen sa posibleng pag-atake ni Godzilla. Ayon sa kanya, may kakayahan ang mga Titan na maramdaman ang banta, at may matagal ng alitan sa pagitan ni Kong at ng hari ng mga halimaw. Ayon sa alamat, matagal nang naglaban ang mga ninuno nila sa isang matinding digmaan. At kung magkikita silang muli, tiyak na magkakaroon ng labanan para ipakita kung sino ang tunay na makapangyarihan. Habang may bagyo, nakaramdam ng kakaiba si Gia at lumabas ng kanyang silid. Tumungo siya sa deck ng barko at napansin niyang kabado si Kong. Lumapit siya sa gorilla at pinakalma ito gamit ang kanyang presensya. Pagdating ni Aileen, sinubukan niyang pauwiin si Gia sa loob ng barko. Pero sinabi ng bata na malungkot at galit si Kong, hindi siya naniniwalang gusto talaga siyang iuwi ng mga tao. Doon nadiskubre ni Aileen na buong panahong ito, kaya pala nilang mag-usap ni Kong gamit ang sign language. 10 taon na niyang sinusubukang kausapin ang hayop, pero ngayon lang ito tumugon. Habang papunta sa Antarctica si Kong, si Madison naman ay nakipagkita sa kaibigan niyang si Josh. Magkasama nilang hinanap ang misteryosong lalaking nasa likod ng Titan Truth Podcast. Kahit 5 taon na ang podcast, hindi pa rin nagpapakilala si Bernie dahil sa pagiging infiltrator niya sa Apex. Layunin ni Madison na tulungan si Bernie na ibunyag ang totoong dahilan kung bakit inatake ni Godzilla ang pasilidad ng Apex. Matapos suhulan ang may-ari ng isang convenience store, nakuha nila ang address ng isang lalaking posibleng siyang nasa likod ng podcast. Dumating sila sa isang basement kung saan nakatira si Bernie. Nagpakilala si Madison bilang anak ni Emma Russell, at agad silang pinapasok ng lalaki. Pumunta sila sa isang coffee shop at doon isinapubliko ni Bernie ang lahat. Ikinwento niya ang mga file na nadiskubre niya sa Apex, ilang sandali bago salakayin ng Godzilla ang lugar. Ayon sa kanya, may isang napakalaking kargamento ang ipinapadala patungong punong tanggapan ng kumpanya sa Hong Kong, at sa loob nito ay may kaina-hinalang teknolohiya. Nagpa siya ang tatlo, sina Bernie, Madison, at Josh, na pasukin ang Apex para maghanap ng bagong mga ebidensya. Kinagabihan, nakaramdam si Gia ng kakaiba, parang may masamang paparating. Agad siyang tumakbo para hanapin si Aileen, pero hindi niya ito naabutan agad. And we need Kong to find that power source. The world needs him. What'd you say? Godzilla. Biglang nagwala si Kong sa sobrang kaba, pilit niyang tinatanggal ang mga kadena niya pero hindi siya makawala. Nakiusap si Aileen kay Nathan na palayain si Kong para maprotektahan ang sarili nito, pero nagdadalawang isip si Nathan, ayaw niyang isugal ang buong misyon. Nagsimulang pagbabarilin ng mga barko si Godzilla na, mabilis nang lumalapit, pero walang epekto. Pinaghati-hati lang ni Godzilla ang mga barko. Lumipad din ang ilang eroplano para bambahin siya, pero winasiwas lang ito ng kanyang buntot na parang langgam lang. Sa mga oras na yon, galit na si Kong pero hindi niya pa rin mabaklas ang makakapal na kadena. Lamusong si Godzilla mula sa ilalim ng dagat at pinatihaya ang buong barko. Malulunod na si Kong at ang buong crew, pero sa huling sandali, narating ni Nathan ang lever at pinakawalan si Kong mula sa mga kadena. Dumating si Godzilla at agad sinuntok ni Kong. Pagkatapos ay inangat ni Kong ang barko, nailigtas ang lahat ng nasa loob. Umakyat siya sa ibabaw at pinunit ang kwelyong pinanggagalingan ng pampakalma. Sa ilalim ng tubig, dahadaw si Kong. Naabutan siya ni Godzilla at hinatak pa ilalim. Nagkaroon si Aileen ng ideya. Inutusan niya ang kapitan na maglabas ng depth charges para malito si Godzilla.
Yumapekto ito, nakalaya si Kong at nakabalik sa ibabaw. Pero lupaypay na siya, hirap ng huminga at wala ng lakas para lumaban. Dahil dito, inutos ni Nathan na patayin ang lahat ng makina ng barko. Plano niya, magkunwaring patay silang lahat para isipin ni Godzilla na nanalo na siya. Yumapekto ang taktika. Nakita ni Godzilla na hindi na gumagana ang mga makina at umalis na ito. Ang problema ngayon, paano makakarating sa Antarctica kung hindi pwedeng paandarin muli ang barko? Dahil kung gagana ulit ito, babalik si Godzilla. Kaya't napagpasyahan nilang tapusin ang biyahe sakay ng eroplano. Samantala, nagsimula na ang misyon ni Bernie, Madison, at Josh na pasukin ang punong tanggapan ng Apex. Winasak ito ni Godzilla, pero may butas sa guho kung saan sila nakapasok. Sira-sira na ang buong pasilidad, pero nadiskubre ni Madison ang isang lihim na elevator na buo pa rin. Pumasok silang tatlo at bumaba sa sub-level 33. Doon, maraming transport pods. Pumasok sila sa isa para magtago mula sa gwardiyang nag-iinspeksyon. Sa loob, may mga itlog ng nilalang na galing sa Skull Island. Biglang nagsara ang pinto, at nagsimula ng gumalaw ang kapsula. Ayon sa GPS, dinadala sila sa punong tanggapan ng Apex sa Hong Kong. Samantala, ang grupo naman ni Nathan at Eileen ay sa wakas ay nakarating na sa Antarctica. Daan-daang eroplano ang kailangan para maitawid si Kong papunta roon. Ikinarga si Kong gamit ang isang bakal na lambat na nakakabit sa mga power cable. Ito lang ang tanging paraan para mailipat siya nang hindi siya sundan o atakihin ni Godzilla. Pagkagising ng gorilla, napansin niyang nasa isang bagong lugar siya, napapalibutan ng yelo. Nandoon si Gia, naghihintay sa kanya, at natuwa si Kong sa muling pagkikita nila. Hiniling ni Gia kay Kong na pumasok sa lagusan patungo sa Hollow Earth, pero tumanggi siya. It's not working. What if she tells him there are others down there, like him, and he can't survive here? Alright. Kaya't sinabi ni Eileen kay Gia na iparating kay Kong na ito ang tunay niyang tahanan, at maaaring nandoon pa ang kanyang pamilya. Nang marinig ito, biglang tumakbo si Kong papasok sa tunnel. Sakay ng anti-gravity vehicle na ginawa ng Apex, sinundan ni Nathan at ng kanyang grupo si Kong. Pagsapit sa isang punto ng tunnel, biglang binaliktad ng gravity ang lahat, napahulog si Kong at ang sasakyan paibaba. Paglampas nila sa barrier, tuluyan na silang pumasok sa loob ng planeta. Nawala sa kontrol ang mga sasakyan at muntik nang mabagsak, pero sa huling sandali, naagapan ng mga piloto at nailigtas ang lahat. Samantala, gamulong si Kong mula sa bundok at tumuloy patungo sa pinagmumulan ng enerhiya. Determinado siya, parang kilala niya na ang lugar, kahit ito ang una niyang beses doon. Habang sinusundan nila si Kong, nasalayan ng grupo ang mga kakaibang nilalang na hindi matatagpuan kahit saan sa ibabaw ng mundo. Pero bigla na lang sinalakay ng isang lumilipad na ahas ang isa sa mga airship. Ang sakay pa naman nito ay sina Eileen at Gia. Nagpatuloy si Kong sa paglalakbay patungo sa energy core. Habang naglalakad, mas marami pang misteryosong nilalang ang lumitaw, may dambuhalang mga alimango at palaka, tila bahagi ng isang magandang food chain sa ilalim ng mundo. Samantala, ang tatlong sina Bernie, Madison, at Josh ay patuloy sa kanilang paglalakbay papunta sa Hong Kong. Pagdating nila roon, natagpuan nila ang isang arena kung saan pinapaglaban ang mga Titan. Habang iniikot ang lugar, biglang tumunog ang alarma, sinabayan ng boses mula sa speaker na nagsasabing magsisimula na ang laban. Dinala ng isang platform ang isang higanteng robot papasok sa arena, isang nakakatakot na bersyon ni Godzilla, mas malaki at mas malakas. Ito si Mechagodzilla, at si Ren ang namamahala dito. Inutusan ni Walter ang kanyang team na ilabas si Test Subject #10, isang nilalang na parang dinosaur na mula sa Skull Island. Agad itong sumugod sa mga sumalakay, pero sinalubong ito ni Mechagodzilla.
Hinawakan niya ito sa mga braso at pinakawalan ang kanyang radioactive beam. Hindi man lang nakagalaw ang nilalang. Hinati ito ni Mechagodzilla sa gitna, patay agad. Ipinaalam ni Ren kay Walter na nasa 40% pa lang ang power ng system. Sabi ni Walter, kapag nakuha na nila ang sample mula sa Hollow Earth, tuluyan nang mawawala ang mga power issue at handa na si Mechagodzilla na labanan si Godzilla. Sa narinig, napagtanto ni Madison kung bakit inatake ni Godzilla ang Apex Facility sa Amerika, gusto niyang pigilan ang paggawa ng bagong banta. Sa kabilang banda, natanggap naman ng ama ni Madison, si Mark, ang balitang biglaang lumiko si Godzilla at mabilis na papalapit sa Hong Kong. Handa na ang isang transport vehicle para ibalik ang mga siyentipiko mula sa Hollow Earth. Sa loob nito, ginabayan ni Kong ang grupo papunta sa isang bundok na napapalibutan ng radioactive energy. Napagpasyahan nilang ito ang sentro ng Hollow Earth. Binuksan ni Kong ang pintuan ng bundok, na hindi pala ordinaryong bato kundi isang sinaunang kastilyo ng dating hari ng mundong iyon. Wala nang laman ang lugar, tanging mga labi ng isang napakatagal na digmaan ang makikita. Sa isa sa mga kalansay, natagpuan ni Kong ang isang malaking palakol. Kinuha niya ito at ginawa niyang sandata. Habang iniikot ng mga siyentipiko ang lugar, natanong nila si Kong na nakaupo sa kanyang trono, tila isang tunay na hari. Samantala, habang naghahanap ng paraan palabas mula sa Apex Facility sa Hong Kong, nakarating sina Madison, Bernie, at Josh sa isang silid kung saan nakalagay ang bungo ni Ghidorah, Monster Zero, ang halimaw na pinatay na ni Godzilla. Ginagamit ito ng Apex para kontrolin si Mechagodzilla. Noong buhay pa si Ghidorah, nakakapag-usap ang tatlong ulo nito sa pamamagitan ng telepathy. Ngayon, gamit ang isang bungo, nakakonekta si Ren sa isa pang bungo sa loob ng higanteng robot para makontrol ito gamit din ang telepathic signal. Sa puntong ito, dumating na si Godzilla sa Hong Kong at sinimulang wasakin ang lungsod. Habang ino-evacuate ang mga tao, naghahanda ang mga militar para sa gyera. Sa ilalim ng mundo, nagsimulang lumiwanag ang palakol ni Kong, naglalabas ito ng enerhiyang kapareho ng atomic breath ni Godzilla. Ipinatong ni Kong ang palakol sa isang bato, at parang nire-recharge nito ang kanyang sandata mula sa radiation core. Nararamdaman ni Godzilla ang enerhiya at nagsimulang magbuga ng kanyang atomic breath pababa sa lupa, ginagamit ito upang hukayin ang daan pababa sa Hollow Earth. Nang makita ito ng mga agent ng Apex, naglabas sila ng maliit na robot para kumuha ng sample ng enerhiya at ipadala ito sa laboratorio. Nakatanggap si Ren ng signal at sinabi niyang malapit na nilang maulit ang enerhiya. Sinubukang pigilan ni Eileen ang plano pero sinabi ni Maya na pagmamay-ari na ng Apex ang Hollow Earth. Ipinahuli niya ang mga siyentipiko. Nang makita ni Kong na nasa panganib si Gia, nagalit siya, pero bago siya makakilos, biglang sumabog ang lupa dahil sa atomic breath ni Godzilla, na halos tumama sa mismong sentro ng Hollow Earth. Habang kinukuha na ni Maya ang sample at sumusubok tumakas, sinalakay sila ng mga prehistoric na ibon. Nakatakas si Maya sa isang airship kasama ang kanyang grupo. Naiwan naman sina Eileen, Nathan, at Gia. Hinabol sila ng mga halimaw, pero iron iyan ang tadhana, iniligtas sila ng sumabog na atomic breath ni Godzilla na tumama sa halimaw. Habang paalis na si Maya sa kanyang airship, hinarang siya ni Kong. Iniutos niyang barilin si Kong, pero hindi ito tumigil. Tiningnan muna niya kung naroon si Gia. Nang makumpirmang wala, hinablot niya ang airship at pinasabog gamit ang sarili niyang mga kamay. Kinuha ni Kong ang kanyang palakol at umakyat patungong ibabaw para harapin si Godzilla. Sina Nathan at ang kanyang grupo ay nakasakay rin sa sasakyan pa Hong Kong. Sa lungsod, hinarap na ni Kong si Godzilla. Unang umatake si Kong pero sumablay, sinamantala ito ni Godzilla at pinatumba siya. Subalit lumaban ang gorilla, binigyan ng malakas na siko si Godzilla. Tinangkang paghiwalayin ni Kong ang panganang halimaw, pero pinigilan siya ng atomic breath. Napaatras si Godzilla, at sinuntok ni Kong ang mukha nito, sinipa sa dibdib, at muling kinuha ang kanyang palakol. Nang gamitin niya ito, napagtanto niyang pareho ang enerhiya nito sa natagpuan niya sa Hollow Earth, isang kapangyarihang nagsisilbing gasolina ng kanyang sandata. Hindi na gumamit ng atomic breath si Godzilla at lumaban ng harapan. Sa melee combat, napatumba niya si Kong, pero bago ito mangyari, nasaksak pa ni Kong ang kanyang hita gamit ang palakol.
Hinugot ni Godzilla ang sandata at inihagis palayo. Ngayon, kailangan ni Kong naiwasan ang mga sinag ni Godzilla kung gusto niyang mabuhay. Tumalon siya sa mga gusali, pero nahuli pa rin siya, tinamaan sa likod at malubhang nasugatan. Dumating na rin sina Nathan at ang kanilang grupo sa lungsod, sa gitna ng patuloy na digmaan ng mga dambuhalang nilalang. Ang unang hamon ng mga tauhan ay ang umiwas kay Kong at sa mapaminsalang atomic breath ni Godzilla. Hinugot ni Kong ang itaas na bahagi ng isang gusali at ginamit ito bilang panangga habang kinukuha ang kanyang palakol. Mabilis siyang umatake kay Godzilla at pinukpok ang ulo nito ng malakas. Pareho silang natumba sa lakas ng kanilang banggaan, na nagdulot ng malaking pinsala sa mga gusali sa paligid. Sa loob naman ng Apex headquarters, dinala sina Madison, Bernie, at Josh sa opisina ni Walter Simmons kung saan ipinakita sa kanila ang masterpiece ng Apex, isang higanteng robot na tinawag nilang Mechagodzilla, ang inaakalang bagong Alpha Titan na papalit kay Godzilla upang maibalik ang kontrol ng sangkatauhan sa mundo. Pero hindi pa tapos ang laban sa labas. Lumundag si Kong sa likod ni Godzilla at sunod-sunod na pinagsusuntok ang ulo ng halimaw. Subalit kinagat ni Godzilla ang kanyang braso at pinatumba siya. Halos wala ng lakas si Kong at hirap ng lumaban. Tinangka ni Godzilla na tapusin na siya, pero nakailag si Kong at nakaganti pa ng mga sipa. Gayunpaman, walang awang lumaban si Godzilla. Ginamitan niya ng matutulis na kuko si Kong, binuksan ang tiyan nito, at nilamag ang kanyang dibdib. Halos hindi na makahinga si Kong. Tinangkang lumaban ni Kong pero wala na siyang lakas, kaya tuluyan siyang nawalan ng malay habang si Godzilla ay humarap na sa susunod na kalaban. Habang nakakonekta pa si Ren kay Mechagodzilla, biglang nag-crash ang sistema. Nawalan ng kontrol ang mga tao at nagkaroon ng sariling kalooban ang robot. Ang una nitong ginawa, pinatay si Walter Simmons at ang Chief Technology Officer. Sinira nito ang buong control room at tuluyang tumakas upang hanapin si Godzilla. Sa kanyang paglalakad, winasak din nito ang lungsod. What in God's name is that? Nang magkita na sila ni Godzilla, agad siyang umatake at nagsimula ang isa na namang matinding labanan. Habang winawasak ang lungsod, sinubukan ni Josh na pigilan ang robot sa pamamagitan ng satellite system, pero nahirapan siyang mahanap ang password. Samantala, dumating na si Nathan kasama ang kanyang sasakyang panghimpapawid. Pagbaba nila, nasaksihan nilang muli ang laban sa pagitan ng dalawang dambuhala. Napansin ni Gia na humihinto na ang tibok ng puso ni Kong. What's happening? She can feel his heartbeat. He's dying. Iminungkahi ni Nathan na gamitin ang airship upang magbigay ng kuryente at buhayin muli si Kong, ang tanging paraan para mailigtas siya. Habang nakikipaglaban si Godzilla, talo siya sa lakas ni Mechagodzilla. Itinapon siya nito sa mga gusali at nanag sa labanan ng atomic rays. Sa puntong iyon, talunan na ang Alpha Titan. Ipinatong ni Nathan ang airship sa dibdib ni Kong at pinakawalan ang lahat ng enerhiya nito. Muntik na siyang madamay sa pagsabog pero nakaligtas. Naramdaman ni Kong ang kuryente. Bumangon siya, disoriented pero buhay. Lumapit si Gia at hinikayat siyang tulungan si Godzilla. Ipinaliwanag niya na hindi si Godzilla ang tunay na kalaban, kundi ang robot na gawa ng Apex. Napagtanto ni Kong ang sitwasyon, inayos ang dislocated niyang balikat at sumabak muli sa labanan. Just in time, pinigilan niya ang robot bago nito mapatay si Godzilla. Sa wakas, nagkaisa ang dalawang dating magkaaway upang talunin ang kanilang tunay na kalaban. Hawak-hawak nila ang mga braso ni Mechagodzilla, pinukpok sa mga gusali, at sinipan ni Kong sa ulo. Pero bumawi ang robot at muling pinatumba si Godzilla. Hindi talaga layunin ng robot na labanan si Kong, ang gusto nito ay tuluyang puksain ang Alpha Titan. Kinuha ni Kong ang kanyang palakol at sunod-sunod na pinalo ang robot. Nang muntik na siyang saksakin ng buntot ng makina, si Josh, na hindi pa rin matagpuan ang password, ay gumamit ng inumin ni Bernie upang sirain ang control system. Nang hangina na si Mechagodzilla,
Tinulungan ni Godzilla si Kong sa pamamagitan ng atomic breath upang i-recharge ang palakol nito. Sa bagong lakas na iyon, winasak ni Kong ang robot, pinagputol-putol ang mga bahagi nito hanggang sa tuluyang hugatin ang ulo at patayin ito ng tuluyan. Sa wakas, nanalo sila, pero sa pagod, nawalan muli ng malay si Kong. Nagdiwang ang mga tao sa lungsod. Nahanap ni Madison ang kanyang ama at niyakap niya ito, ngunit biglang tumayo si Godzilla. Inakala ni Kong nalalaban na naman ito. Pero nagulat siya, hindi siya sinugod ni Godzilla. Tumalikod lang ito. Sa pag-unawa ni Kong, ibinaba niya ang kanyang palakol bilang tanda ng pagsuko. Tumalikod na rin si Godzilla. Tapos na ang digmaan, lumipas ang ilang buwan, nagtayo ang Monarch ng bagong monitoring station sa Hollow Earth, sina Eileen, Nathan, at Gia ay nanatili roon, kasama si Kong, na ngayoy itinuturing na hari ng ilalim ng mundo, at doon nagtatapos ang Colossal Battle of the Titans, at huwag niyong kakalimutang mag-abang sa susunod na recap na ang Godzilla x Kong, The New Empire movie series na ito, at kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.